Hangad po mga kapatid ng inyong maliit na lingkod kay Kristo ay maging kabahagi kami ng inyong paglago sa karunungan sa pamamagitan po ng ating pag-aaral sa tinatawag na hermeneutika. Sa pagkakataon pong ito ng ating pagpapakalago, tayo po muna mga kapatid ay pansamantalang dumulog sa ating Panginoon, hingin natin ang kanyang patnubay. Tayo po muna'y manalangin. Amang banal, sa pagkakataon pong ito na kami ay pumapainlanlang sa himpapawid, hangad po namin na manatili kayo sa aming kalagitnaan. Patuloy kaming palaguin at maging gabay ang aming pag-aaral na ito sa ikatututo namin upang hindi namin maiwaglit ang mga katotohanan inyong ipinagkakalob sa pamamagitan ng Biblia. Muli po, patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan sa pamamagitan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay bahagi po ng hermeneutika na kung tawagin ay two kinds of biblical interpretation. Sa mundo po ng hermeneutika ay mayroong dalawang school of thought na dapat nating maunawaan. Nang sa gayon ay alam natin kung papaano tayo susuong sa pag-aaral ng Biblia at kung saang parte tayo papanig. Ano ho? Ito po'y walang iba kundi ang eisegesis at ang exegesis. At sisikapin natin na ito ay matalakay natin in layman's term o sa pinaka-iniisip kong pinakamababaw na pagpapaliwanag. Nang sa gayon ay mahagip natin ang ating mahagip nating madali ang lesson natin ngayon. Unahin natin mga kapatid ang eisegesis. Ang eisegesis po ay isa sa mga policy ng biblical interpretation. Ano ba ang eisegesis? Ganito ang sabi sa atin na inyong makikita sa inyong mga screen. Ang eisegesis po ay bringing a meaning into Scripture as opposed to or bringing a meaning to the text. Yan daw po ang eisegesis. At tinatawag din ng iba yan na esoteric interpretation o di kaya ay private interpretation. Sapagkat ito ay isang pag-aaral na napaka-selan na kung minsan ang isang tao na umi-interpret sa Biblia ay ginagamit niya yung kanyang sariling idea at ito yung kanyang ini-input o ito yung kanyang ini-inject na siya ang nagbibigay ng sariling pakahulugan sa talata na kanyang binabasa. Kumbaga, ginagamit niyang tools ang Biblia para yung kanyang sariling katuruan, yung kanyang sariling idea ay magkaroon ng katibayan. Ano po? Yan. Kaya nga, yung pong salitang eisegesis, ang literal meaning po niyan ay to lead into. Ano pong ibig sabihin ng to lead into? Dito po ang interpreter ang siyang nag-e-inject kagaya ng ating pinapag-aralan. Yung interpreter ang siyang nagbibigay ng sarili niyang idea doon sa mga talata na kanyang sinisipi mula sa Biblia. Ibig sabihin, anuman ang kanyang ibigin, anuman ang kanyang gustuhin, yun ang kanyang sinisikap na mapangyari, mga kapatid. Sa madaling salita, pinasusunod ng isang interpreter ang Biblia sa gusto niyang mangyari. Yan, yung Biblia ang pinasusunod niya sa kanyang idea.
Yan. At sana po ay nasusundan po ninyo yung ating pinag-aaralan na ang bagay na ito ay isang malaking kalapastanganan at paglabag sa kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat hindi layo ng ating Panginoon na ang kanyang Biblia ay pasusunurin ng tao sa ganang kanyang sarili. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, matuto tayo sa isang maayos na pag-aaral, hindi sa pamamaraang subjective o pamamaraang makasarili. Ano ho? Ayan. Ngayon, nang mabihag ni Satanas ang tao sa panahon ng Hardin ng Eden hanggang sa panahon natin ito, ang tao ay nagkanya-kanya ng haka. Nagkanya-kanya ng sistema ng pamumuhay maging sa pagtuon sa ating Panginoon. Gayon din naman sa pag-aaral ng Biblia na siya nating pinag-aaralan ngayon. May mga tao, sabi sa banal na kasulatan, na kung minsan ayaw matuto ng hermeneutika. Ang iba naman, mayroong katisainga sa tainga, kaya ayaw niyang pag-aralan ang Biblia. Ganito ang sabi sa atin, buhat sa 2 Korinto Kapitulo 4, talatay 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Maraming mga tao sa kabila ng pagkabihag sa kanila ng kaaway ay nananatili sila sa panig ng dyablo, na sila ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito upang wag nilang makita, wag sumilay sa kanila ang hiwaga ng biyaya, pagpapala, kapangyarihan, ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At maging ang mga ginintuang mga aral ng ating Panginoong Diyos ay wag nilang makita ang kahalagahan, sapagkat binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. At makikita rin natin, mga kapatid, maraming mga tao, maraming mga ngaran ay ayaw pag-aralan ang hermeneutika, sapagkat para sa kanila ito ay hindi na nararapat pang gawin. Pero sa ganang atin na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, na mayroong layuning makapagturo ng tama, mayroong hangarin na maunawaan ang banal na kasulatan nang hindi tayo magkakamali, ay iniibig nating pag-aralan ang mundo ng hermeneutika. At isa pala sa mga maling gawain ng pag-aaral ng Biblia ay ang pasunurin ng tao ang Biblia sa gusto niyang mangyari, o pasunurin ang Biblia sa gusto niyang idea. Yun palang kukuha ka ng talata at i-insert mo sa Biblia yung gusto mong doktrina, ito pala ay mali sa pag-aaral ng Biblia. Ang tawag nga po rito ay exegesis, isang uri ng fallacy sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang iba naman, ang sabi ng Biblia sa Kapitulo 10, talatang 3 naman ng Aklat ni Roma, ganito ang ating mababasa: sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakip na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sadya talagang mayroong mga tao, mga kapatid, na ayaw magpasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya ang ginagawa nila, pasunurin na lamang ang Biblia sa gusto nilang mangyari. Gumagawa sila ng kanilang sariling doktrina, pagkatapos kukuha ng talata sa Biblia para lamang
maipakita sa kanilang mga membro na tama ang kanilang aral. Pero ang totoo, nabuo na sila ng doktrina, kumuha lang sila ng talata para magmukhang matibay at totoo ang kanilang itinuturong mga aral. Ang mga ito ay nasa panig ng ating kaaway na dyablo. Nasa panig sila ng kamalian sapagkat punteriya nila na likuin ang mga kahulugan ng banal na kasulatan. Ang nasusunod ay yung kanilang mga sarili. Kaya nga kung tawagin ito ay private interpretation o esoteric interpretation. Isang maling uri ng pag-aaral sa banal na kasulatan na labag sa banal na panukala ng atin pong Panginoong Diyos. Ano naman ang isa? Ang isang school of thought, bukod sa eisegesis, ito namang tinatawag nating exegesis. Ano ang exegesis? Ito po yung right method ng pag-aaral ng biblical interpretation. Yung isa ay fallacy of biblical interpretation, yung eisegesis. Ito naman ay the right method of biblical interpretation. Ang interpreter ang siyang sumusunod doon sa sinasabi ng Biblia. Ang interpreter ang siyang sumusunod sa kahulugan ng Biblia. Kaya, sa proseso ng pag-aaral ng Biblia, ay sinisikap ng interpreter na maunawaan niya ang Biblia sa pamamaraan mismo ng Biblia. Hindi sa sarili niyang pamamaraan na katulad ng sa eisegesis, kundi nilalayon niya na makita niya ang mga hiwaga, ang kapangyarihan ng Diyos, ang ebanghelyo ng Diyos, ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng pag-a-apply ng tamang method o metologo sa pag-aaral ng Biblia. Kaya sabi dito sa isang lathalain, mga kapatid, kaya Roy Bisak diyan sa Basic Bible Interpretation, ano po sabi niya? The determination of the meaning of the biblical text in its historical and literary context. Isa ito sa mga binibigyang pansin, binibigyang daan ng umuunawa ng banal na kasulatan. Sa spirithome.com, mababasa po ninyo ang ganito namang kataga: to interpret a text by way of a thorough analysis of its content. Kaya kapag pag-aaralan natin ang Biblia, mga kapatid, sa isang banal na hangarin ay uunawain natin ang Biblia sa pamamaraang gusto ng atin pong Panginoong Diyos. Huwag na huwag nating pasusunurin ang Biblia sa gusto nating mangyari. Manapa, tayo po ang susunod sa mga kahulugan ng Biblia. Tayo ang susunod sa gustong sabihin ng banal na kasulatan. Ano po? At napakalino po niya sa sistema ng tawag dito ng exegesis. Dito sa www.gotquestions.org, ganito ang ating mababasa, mga kapatid. The word exegesis literally means to lead out of. That means that the interpreter is led to his conclusion by following the text. Ito yung sinasabi natin, mga kapatid. Ang mambabasa, ang nag-aaral, ang interpreter, ang siyang sumusunod doon sa sinasabi ng Biblia. Hindi yung Biblia ang pasusunurin niya sa gusto niyang mangyari, kundi siya mismo ang susunod sa sinasabi ng Biblia. Hindi siya ang maglalagay ng kahulugan sa talata, kundi ilalabas niya yung kahulugan ng talata mula sa Biblia at
itutungo niya sa kanya. Yan. Kukunin niya yung kahulugan ng talata. Hindi ikaw ang mag-i-insert ng idea. Kundi kung ano ang aral ng Biblia, yun ang ating kukunin. Ito ang isang good interpreter. Ito ang isang tamang anyo ng pag-unawa. Kaya, ang nasa panig ng exegesis ay napaka-objective. Wala siyang kinikilingan. Ang tangi lamang niyang layunin, malaman niya yung gustong ipaunawa ng ating Panginoong Diyos sa mga mambabasa ng Biblia. Kaya nga po, sabi sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid, dito sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talata ay 15. Ang wika sa atin, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Papaano natin tratratuhin ang pag-aaral ng Biblia? Gagamit tayo ng isang matuwid na pamamaraan. Kaya nga napakaganda ng binitawang salita dito. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Pagsikapan mong humarap na subok. Kaya ang pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, hindi bara-bara. Yan ay talagang inaaral. Sinisikap natin na maitama ang atin pong ginagawang pag-aaral ng Biblia. Kaya tayo po'y pasalamat sa ating Panginoong Diyos, sapagkat niloob niya ay makapaglingkod naman tayo sa ating mga kapatid at mga kaibigan upang sila ay huwag mga lihis ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaya sabi sa atin, mga kapatid, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Ang pasunurin mo ang Biblia sa gusto mong mangyari, isang malaking kahihiyan yan, mga kapatid. Marami nang mahusay mag-aral ng Biblia ngayon. Kapag pinasunod mo Biblia, masusundan ka ng mga nakapag-aral, ikaw lang din ang mapapahiya, mga kapatid. Ikaw na mapapahiya. Ang problema pa nito, sa kabila ng iyong pagkapahiya, pati yung iyong pamilya, madadamay sa kahihiyan. Masakit na masabihan na ikaw nagtuturo ng maling aral. Di ho ba? Kaya upang wag tayong mga punta sa ganong kalagayan, nilalayo natin na maging kabahagi ng inyong paglago sa karunungan sa pag-aaral natin ng biblical interpretation. Ngayon, ito pa isa. Kapag hindi naging systematic ang ating pag-aaral ng Biblia, marami kang maililigaw na kaluluwa. Nakakahiya sa Panginoon yan, mga kapatid. Kung ang layon mo katulad ng layon namin, na maraming kaluluwa ang mailapit sa paanan ng ating Panginoong Diyos, hindi mo na naisin na hindi aralin ang mundo ng biblical interpretation. Kaya, maging systematic tayo sa ating pag-aaral. Iayos natin ang atin pong lugal. Iayos natin na may lakip na pagdulog sa ating pong Panginoon. Tayo naman ay tutulungan ng banal na Espiritu para maunawaan natin ang Biblia. Kaya huwag niyong kalilimutan talatang ito, mga kapatid. Sa tuwing bumabasa tayo ng Biblia at nagtuturo ng salita ng Diyos, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang kahihiya na gumagamit ng matuwid na salita
ng katotohanan. Ngayon, isa pang pagpapaalala sa atin, ang nasa aklat ng unang Korinto, sa Kapitulo 10, talatay 31, ang wika sa atin, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maliwanag po ang patuloy na pagpapaalala sa atin ng Biblia. Ano man ang ating ginagawa, kumakain, umiinom, nag-aaral ng Biblia, nangangaral ng salita ng Diyos, gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Parangalan natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating ginagawa sa mundong ito. Maging sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, ang kinin natin ang prinsipyong maluwalhati ang atin pong Panginoong Diyos. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat patuloy niya tayong pinalalago, patuloy niya tayong pinagkakalooban ng pagkakataon na muling makapag-aralan sa isa't isa. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong katulad nito. Ngayon, sa isang talata pa, mga kapatid, dito sa aklat ng Kawikaan 2:7, nais kong basahin sa inyo sa isang salin ng Biblia, dito sa Magandang Balita Biblia, o kung tawagin ay MBB. Pansinin ninyo, mga kapatid, may isang magandang pahiwatig sa atin ang banal na kasulatan 2:7 ng Kawikaan. Ito ang ating mababasa. 2:7. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Ano daw po ang maliwanag na pagkakatagubilin ng Biblia? Bibigyan niya ng unawa ang alin? Ang matuwid na pamumuhay. Ang kupdyaan, maging ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasama rin dyan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay. Alam ng Diyos, mga kapatid, yung nasa puso natin. Alam ng ating Panginoon ang ating hangarin. Kaya, kung dudulog tayo sa Kanya, at gusto nating pailalim sa Kanyang kapangyarihan, pailalim sa Kanyang kalooban, huwag tayong mag-atubiling manalangin at tumawag sa Kanya. Hingin natin ang Kanyang patnubay, mga kapatid, sapagkat ito'y mahalaga sa pag-aaral ng banal na kasulatan. At ang wika pa nga rito, at ang taong matapat ay Kanyang iingatan. Kaya sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan at mga kapatid, nawa ang maikling naging pag-aaral natin dito sa two kinds of biblical interpretations ay nagkaroon sa atin ng puwang na matuto tayo kung saan tayo papanig na school of thought. At ako'y umaasa, mga kapatid, ng ating mga napag-aralang ito ay magiging gabay natin at pag-iingat samantalang tayo ay nag-aaral ng Biblia at nagtuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Mamuhay tayo sa ilalim ng kalooban ng ating Panginoon sa sistema ng exegesis sa biblical interpretation. At iwanan natin, iwawaksin natin, lalayuan natin ang sistema ng exegesis
na ang sarili ang siyang nasusunod at hindi ang Biblia. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Salamat po, Amang Banal, sa mga pagkakataong katulad nito na kami ay nagkasang-usapan sa impapawid na may layuning patuloy na makapagpalago ng aming mga karunungan sa ilalim ng kapangyarihan ninyo at kalooban. Pagpalain, Amang Banal, ang lahat ng nakakasubaybay, gayon din ang programang ito. Umaasa kami na pinatawad rin ninyo ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po'y aming dalangin at pasasalamat sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.